Hi guys! Welcome back to my channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutang i-subscribe, i-like, at saka i-click mo na rin ang notification bell para update ka sa mga susunod mga video. Ngayon tayo po ay Q&A, question and answer. Ito po yung mga kadalasan na tinatanong nyo sa akin, pero hindi ko nga po kayo kaagad-agad masasagot dahil po ako po ay may trabaho din dito sa Taiwan at saka po hindi po ako allowed mag-cellphone during daytime unless si Lola po ay yung alaga ko po ay nagpapahinga, natutulog. Yan, nagsisession yan. At saka po kasi yung mga tanong din po is paulit-ulit, diba? Kada mag-message po sa akin is the same lang po yung mga question nyo. So, ginawan ko na lang po ng video para mas malinaw at lahat po ay merong masagot ko sa abot po ng aking makakaya. So, ito titignan ko po yung mga tanong ninyo guys. So, yan po. Unang tanong is, pwede pong magtanong saan ang agency nyo? Ang agency ko po ay sa Japman Corporation. Dati po siya ay located sa Quirino. Malapit po siya sa Quirino Station. Pero naglipat na po sila ngayon sa Makati. So, yung pong nila address, nandiyan na lang po sa description box nyo tingnan. Tapos, next na tanong is, ilang buwan po bago kayo makaalis, madam? Usually po kung normal tayo, hindi po ngayon ha, kasi ngayong pandemic talagang medyo po may katagalan. Kaya po, hinihingi ko po na medyo po kayo ay habaan nyo po yung pasensya nyo guys, para makarating kayo dito. Tsaka po, be safe and healthy. So, yun sa akin po kasi, inabot po ako ng 6 months kasi yung una pong JO ko, o yung job order ko is po siya, hindi ko po siya inaccept kasi po mag-aalaga daw po ako ng kambal na 6 months. So, feeling ko hindi ko siya kaya inayawan ko po siya. Kasi pwede ka naman umayaw kasi sasabihin naman sa iyo yung JO mo kung ano yun. So, yun po yun. Pero kung normal po tayo, talaga ang is 1 to 3 months po. So, yung ating pangatlong tanong po is, mahirap bang maging caretaker? Ilang oras po ang work? Kasi, yung sender nito is nasa Saudi po siya ngayon. Dito po kasi patayan, kaya hindi na po ako babalik. So, dito po sa Taiwan is, depende sa mapupuntahan nyo. Kasi sa akin, hindi po ako ganun. Yung hirap ko is hindi po siya everyday. Kumbaga kung may bisita lang or mayroon lang okasyon, yun po. Pero yung everyday na normal is okay lang kasi po ako, priority ko si Lola. Kahit hindi po ako gumawa sa bahay, priority ko. Tsaka kung kayo po nandito na, hindi po yung pwede mag-overwork kasi pwede po kayo magpalipat ng ibang employer. Yun po yun. Kasi bawal dito ang overwork. Tsaka yung pag mga reasonable naman, pwede ka magpalipat. Yung ating pong pang-apat na tanong is, pwede bang lalaking caretaker sa Taiwan? Meron pong caretaker na lalaki sa Taiwan, pero napakabihira po. Usually po is request sila. Kagaya nung nangyari sa friend ko, yung kapatid niya na lalaki, kasi nawala na siya ng kasama. Kasi dalawa yung alaga nila, so kinuha niya yung kapatid niya. Yun, pwede po request. Tapos, ng ating panglima is, magkano ang sahod mo dyan? Matagal ka na po. Ako po dito ay patakbo na ng 6 na taon. Pangalawang kontrata po, matatapos na. Magkano ang sahod? 17,000 NT po. At saka meron pong 4 or 5 Sunday. Depende kasi sa Sunday per month, diba? Meron po kaming OT. Tsaka, yung kung para po mas detalyado, ilalagay ko po sa description box yung yung link ng magkano ang sahod ng caretaker sa Taiwan kasi nakagawa na po ako ng video. Pwede nyo pong panoorin. So, yung pang-anim natin is, mahirap bang alagaan ng may demensya?
kailangan po is mahabang pasensya, sa totoo lang. Kasi yung sa akin, may dementia po si lola ko. Nung unang taon ko talaga is parang, feeling ko hindi ako tatagal. Pero syempre nga, dasal, tapos matuto ka mag-aaral ng salita nila. Yun, para makontrol mo siya. Kasi sa susunod naman siya kung nagkakaintindihan kayo eh. Kasi alam niyo naman merong language barrier. Yung pang-pito po na tanong is, magkano po ang nagastos niyo lahat? Yung sa akin po is nasa 80,000, yung iba po ay nasa 100,000, may 60. Depende po yan kasi sa agency. Depende po kasi yan kung magkano ang training natin. Yun. Tapos, ang ating pong pang-walo is, kapag caretaker all around work, depende nga po sa mapupuntahan mo. Depende sa sitwasyon kasi kung ang alaga mo po ay parang doon na nakatira sa ospital, sa kanya ka po. Kung ang alaga mo naman ay malakas pa na kumbaga kailangan na ng kasama, gagawa ka po, maglalaba, magluluto, opo. Kasi sa akin, sa akin po is naglilinis po ako ng bahay, kung napanood niyo yung live ko as caretaker. Pero gaya nga po ng sinabi ko is priority ko yung alaga ko. Kahit hindi po ako maglinis, hindi po ako maghugas and maglaba, kung si lola po ay ayaw niyang bumaba kasi kami po ay nasa second floor, dito po yung room namin. Kaya yun po, priority ko talaga yung alaga ko, hindi yung gawaing bahay. So ang tanong niya sa akin, pwede bang salary deduction? Sa Taiwan po guys, wala pong salary deduction unless na lang kung yung agency mo ay inoperan ka. Kasi yung mga kasamahan ko dati, nakasama ko sila sa training, from Cebu sila lahat, marami sila, parang nasa 30 yata silang katao. Bali, kinuha sila ng agency nila ng apartment, tapos yung agency nila sumagot ng training nila, ng medical nila. Tapos bago sila umalis, magle-lending sila, kailangan nilang bayaran yun lahat-lahat. Kasi, pwede po tayo mag-lending guys. Makaka-approve lang yung lending natin pag po tayo ay meron ng kontrata at saka meron na po tayong flight details. Kung wala pa po, na aplikante pa lang po tayo, hindi po tayo makakapag-lending. Yun po yun. Yung ating pang-10 naman is yung may height limit po ba? Sa caretaker naman po is wala unless kung factory po yung applyan mo. Sa factory kasi usually talaga pag babae po is 5'2". Meron din naman pong nakakaalis na maliliit. Yun po yung mga request. At saka po yung iba kasi syempre po 'di ba, humanap ka ng agency na qualified ka sa requirements nila, at like sa height, 'di ba? Sa age. Kasi minsan yung mga company, kaya matataas yung mga machine nila. So, kung maliit ka, hindi ka talaga angkop doon. Meron naman na, siguro yung mga manual yung gawa nila, kaya nag-accept po sila ng maliliit. Pero hanggang 5 feet lang. Sa Jedical, natanggap sila ng 5 feet. Depende sa company, pero college level po yung hinahanap nila. Tsaka sa JS, tumatanggap din. Kaya nga po sabi ko sa inyo, humanap po kayo ng agency na qualified kayo, yung height or weight nyo, yun po yun. Caretaker naman po is pwede siya na maliit ka as long as na ikaw din mismo sa sarili mo, tanungin mo kung ano yung job, yung aalagaan mo. Kasi baka mamaya maliit ka tapos ang aalagaan mo is 6-footer, ano ka ba? Mahirapan ka nun. Tsaka payo ko lang, kung maliit ka, mag-a-apply ka ng caretaker, wag kang kumuha ng akong, kasi si akong mabigat yun. Mabigat ang mga matatanda dito. Ama na lang, tapos maliit na amang kunin mo. Kasi yung sa akin, yung alaga ko is maliit lang siya. Tangkad ako sa kanya, siguro siya ay nasa 4'7". Kasi ako ay nasa 5 ako, 5 or 4'11 ako. Yun po yun. So, ang pang-11 po nating question is, okay bang ang Taiwanese na amo? Actually, okay po kumpara mo sa Arabo. Sa Middle East. Siyempre, kagaya ng kahit saan namang ibang lahi, meron talagang salbahe. Pero dito po, kasi, kumbaga,
Sabi ko nga maraming pulis, kuya, kung salbahis kayo, pwede ka agad tumawag. At saka, kung meron kayong magiging problema sa amo nyo, kung ma-abuse kayo, pwede po kayong tumawag sa hotline ng 1955. Ito po ay para sa mga migrant workers, kahit ano pong lahi. Pwede po kayong mamili ng lengguwahe na komportable kayo, like Tagalog, o kaya Indonesia kayo, or Vietnamese. Pwede. Tapos yung pang 12 po natin is, pwede ba ang late registered sa Taiwan? Pwede po ang late registered, dapat lang po is below 21 years. At saka, paano malalaman kung late registered ka? 2 copies po yung iyo pong PSA or yung NSO mo. At saka po sa upper part po nun may nakalagay pong late registered. Bakit ko alam? Kasi po late registered din po ako na 18 years. So, kaya kung 18 years ka, tsaka guys, kailangan kasi yung iba sobrang tagal na hindi na nila napapansin na late registered pala sila. Baka mamaya kasi pansin pa pag nagteko na kayo. So, make sure nyo i-check nyo yung NSO nyo kasi meron akong nabasa na isang natapos niya na lahat, pa-print na lang siya, tapos parang na ano yung papeles niya na nabusisi na late registered siya ng lampas na 21 years. So, hindi siya nakalisayang yung ginastos niya. Yung next po natin is safe po ba sa Taiwan? Opo, safe po sa Taiwan. Kung ikaw po ay mapupunta sa city, para ka lang po nasa Manila. Tsaka, sinabi ko, kagaya nga po na sinabi ko sa inyo, sa mga naging video ko, na ang mga pulis po dito ay masipag pong rumanda, kaya safe ka po dito. Tsaka, kung gagawa ka man ng kalokohan, masyado po ditong high-tech, mahuhuli ka rin po, kaya behave ka po dyan. Apply ng caretaker. Kung ikaw po ay mag-a-apply abroad o kahit sa bansa, kailangan po ikaw ay physical, mental, at saka spiritual ready. Kasi kung nandito ka na po sa ibang bansa, hindi ka po yung gusto mong umuwi-uwi ka na. Lalo kung magta-Taiwan ka na sobrang magastos. So, kailangan po talaga is ready ka, hindi ka lang, kaya ka mag-a-abroad is nainggit ka sa kapitbahay mo kasi naging mansion na yung bahay, yung mga kamag-anak mo, gumanda yung buhay. Kasi pagdating mo po sa ibang bansa, hindi po pare-parehas ang magiging sitwasyon, hindi po pare-parehas ang magiging achievement natin. Kaya i-ready mo po yung sarili mo. Yun po. Kung ikaw po ay ready na talagang gustong-gusto mo, yun. Ito po yung masasabi ko sa inyo. Humanap po kayo ng legit na agency. Paano nyo malalaman? I-check nyo po sa website ng POEA. Nakalista po doon yung mga lisensyado ng mga agency na nagpapalakad ng mga workers pa Taiwan. At saka po, syempre, kailangan nyo po may requirements. Kung gusto nyo i-assist kayo kaagad ng mga agency, kailangan nyo pong at least may dala kayong NUMED at saka po passport. Yung passport po dapat valid pa po siya ng 2 years. Kasi 10 years na po yung validity ngayon, unlike before na 5 years lang. So, yun po yun. Tapos, bakit ba kailangan ng NUMED? Pwede bang palitan yun kasi mahirap ka makakuha? Hindi po, kasi isa po yung sa requirements ng Taiwan. Kasi po, ang Pilipinas po ay wala pong national ID. So, dun lang po sila magbe-base na ikaw po talaga ay nasa Pilipinas at Filipino citizen. Yun po yun. Ano ba yung TECO? TECO o yung Taipei Economic and Cultural Office, yun po yung embassy ng Taiwan sa Pilipinas. Doon po tayo mag-a-apply ng for visa, for working visa. Pwede ba ang high school graduate? Kung sa caretaker po guys, okay po ang high school graduate. Pero syempre, i-ready nyo rin po yung Form 137 nyo. Syempre, yung diploma. Bakit kailangan ng Form 137? Kasi kukunin po yan ng agency once po kayo ay, requirements po yan once po kayo mag-undergo ng training para sa NC2. Kung naman po factory yung inyong apply yan, syempre, humanap po kayo ng company na qualified kayo na pwede yung
high school. Kasi marami naman po talagang nag-accept ng high school graduate. Kaya, wag lang kayo mawawala ng pag-asa kung hindi man kayo umokay or pumasa sa una yung na-applyan. Marami pa naman pong pwedeng applyan. Kaya mag-try lang po kayo na mag-try. May age limit ba? Meron pong age limit. Depende po sa agency na applyan mo. Na-applyan nyo. Meron po kasing 23 hanggang 38 lang. Meron pong nag-accept ng 23 hanggang 40. Tapos, 45 hanggang 45 kung po ikaw ay ex-abroad. Kaya, humanap na lang po kayo ng agency kung saan po kayo magiging qualified. Tapos, next po is yung, pwede bang may tato? Kung factory worker po kayo, kasi, pag nag-apply kayo, naka-indicate na po dun agad-agad kung po sila ay nag-accept po ng may tato or hindi. Kung ikaw naman po ay caretaker mag-a-apply, pwede naman po at maliit lang, kung may maliliit lang na natatakpan naman kasi may kaibigan ako dito. Actually, dalawang kaibigan ko may tattoo sila dito. So, hindi naman sila nakita kasi kung nakaganto ka na suot na damit, so natatakpan naman siya, so okay lang. Tsaka, huwag ka na magpatato sa may banda dito tsaka dito. Baka matakot na sila sa'yo. Charot lang. Tsaka, ang last natin is yung pwede ba dito yung gay or yung tomboy. Gay or tomboy. Pwede po. Payo ko lang kung ikaw po ay gay or tomboy. Bago ka po mag-apply is maging kung ano ka muna. Dito ka na magladlad pag nakarating ka na. Kung ikaw po ay tomboy, mahaba po yung buhok nyo, or wag naman yung sobrang mukha ka ng lalaki talaga. Kasi yung iba, aayawan ka nila pag nakita ka, lalo na kung ang alaga mo ay babae o ama. Kaya kung ako sa inyo, magpahaba ka, at least mga dito yung mukha ka talagang girl. Tapos pag nandito ka na yun, tsaka mo na ilabas yung iyong totoong damdamin. Kung ikaw naman po ay gay, payo ko lang din po is magsuot ka po ng formal. Kumilos ka ng formal. Kasi sa atin minsan din yung mga agency din ang nagdi-discriminate. Pero pagdating mo naman dito, okay lang. Kasi nga po dito ay legal po ang same-sex marriage. Kaya lang po, hindi ko nga kung nandito ka, syempre, wag ka na lang magsuot ng mga pambabae kung ikaw ay gay. Kasi dito marami ding gay, pero hindi naman ako nakakita na susot sila ng pangbabaeng damit. Kagaya sa Pilipinas na sexy pa sa amin yung mga friendship namin, di ba? Hanggang dito na lang po yung aking video. Sana po ay marami po kayong mapulot na makabuluhan at na naibagahagi ko sa inyo. Maraming salamat po sa panonood at God bless po sa atin. At saka sa mag-a-apply po pa lang, good luck po. Mag-pray lang po tayo na mag-pray na makapunta po tayo ng Taiwan. At saka sinasabi ko lang po, kung hindi ka po qualified sa isang agency na pinuntahan mo, marami pong agency dyan, halos sa Malate, dikit-dikit lang po. Humanap ko po ng agency na legit. Check nyo po sa POEA. Payo ko lang, wag ka munang panghinaan ng loob, kasi ako nga, bago ako nakarating ng Taiwan, halos lahat ng agency sa Pilipinas napuntahan ko. So, bye-bye guys.